Narito po ako para italakay sa inyo ang aking topic na tungkol sa Imperyo Romano. Ang Imperyo ng mga Romano. Ang tawag sa imperialistang paghahari ng mga Romano sa malaking bahagi ng Europa, Asia at Hilagang Afrika na may autokratikong forma ng mga pamahalaan. Dadako naman po tayo sa pagbaksak ng Imperyong Roman. Ang paghina at pagbaksak ng Imperyong Romano. Sa pagwawakas ng 200 taon, dinoble ng imperyo ang pwersa ng sandatahang lakas. Dulot nito, nalimas ang kabang-bayan at nagsimula ang krisis ng ekonomiya, problema sa kahirapan at kawalan ng trabaho, paghina ng kalakalan at pagwasak ng pampulitikang kaayusan. Tayo ay dumako sa kadahilan ng pagbaksak ng Imperyong Romano. Ito ang mga dahilan ng pagbaksak ng Imperyong Romano. Malaki ang naiambag ng Imperyong Romano. Sa ating panahon ngayon, ang mga kontribusyon nito ay makikita sa iba't ibang larangan tulad ng batas, panitikan, arkitektura, tirahan, libangan, pananamit at agrikultura. Pagkawala ng disiplina at pag-iensayo ng hukbong Romano. Mas mataas na buwis para sa mga mamamayan na kinukurakot lamang ng mga pamahalaan. Pagbaba ng populasyon. Isang natatanging damit na sinaunang Roma ay isang halos kahalating bilog na tela sa pagitan ng 12 at 20 talampakan, 3.6 at 6.1 haba nakadikit sa balikat at sa paligid ng katawan. Karaniwan itong hinabi mula sa puting ilana at isinuot sa ibabaw ng tunika. Ang 5 mabubuting emperador ng kabiasnang Romano. Nerva, unang emperador na nagtalaga ng kanyang kahalili, na hindi niya kadugo. Ang kanyang pamumuno ay tinaguri ang Era of Good Feeling. Hadrian, ipinatatag ang imperyo sa Trajan, unang emperador na ipinanganak sa Spain, at nagdiwang sa pamamagitan ng maluluhong selebrasyon sa iba't ibang labanan na napagtagumpayan dahilan din ng kanyang pagbaksak. Hadrian, pinatatag ang imperyo sa pamamagitan ng pagpapatayo ng Hadrian Wall, na siyang pipigil sa pananakop ng mga barbaro mula sa higlaga ng imperyo. Tiberius, magaling na administrador, bagamat isang diktador.